Okay, good morning po. Ako po si Ranky Ramos, member consumer owner ng Palawan Electric Cooperative at naniniwala na ang murang elektrisidad ay madidistribute sa pamamagitan lamang ng electric cooperatives. Kaya ako po ay personally hindi sumusuporta sa anumang aksyon para buwagin ang ating kooperatiba. Kaya po nung unang mabalitaan natin yung takeover na isinagawa ng NEA sa ating Board of BOD, isa ako sa mga unang nag-file ng challenge. As of January 6 na takeover, January 7, nakapag-file na po ako ng protest filed sa Presidential Action Center at as of the same day, na-forward na rin sa NEA at kinukwestiyon po yung action na ginawa ng NEA sapagkat yung kanilang naging action ay labag mismo sa sarili nilang kautusan na sa Section 5 ng kanilang election guideline, nakalagay po doon yung cooperative. Yun po, kapag sa tingin nila ay magkukulang o nagkulang ang alinmang mga electric cooperative para magpatawag ng district election, sila ay mayroong karapatang magtawag ng eleksyon. Kung halimbawa, hindi nagpatawag ng electric cooperative. So, ganoon lang po kasi walang kailangang i-form na task force, hindi kailangang i-exercise nila yung kanilang step-in rights ayon sa IPIRA law. Sapagkat yung sitwasyon ay hindi nangangailangan ng ganoong disproportionate na action. Simpleng pagpatawag ng eleksyon, yun lang po. Hindi kailangan nilang i-take over ang board ng Palayco. Kaya nga, yun yung punto, pinakamalaking main point ng aking protest doon sa ginawa ng NEA at I am praying doon sa aking protest na i-reinstate yung ating elected BOD. Sapagkat ako bilang, kung hindi po nauunawaan ng iba pang mga miyembro, ganito po ang epekto noon. Tayo lahat ay mga MCO. Tayo ay may karapatang makibahagi kung paano pinapalakad ang ating kooperatiba. At iyan ay na-exercise natin sa pamamagitan ng pag-elect ng mga BODs sa board. Ngayon, nung tinanggal na yan sila, wala na tayong representative. More so, na hindi mga taga rito. Hindi ko naman sinasabi na hindi ko naman tinatawaran yung kakayanan ng expertise ng mga general managers na bumubuo ng task force. Pero hindi po sila sinisisi ko. Ang sinisisi ko rito is NEA. Dahil disproportionate yung kanilang naging action kumpara sa sinasabi nilang di umano, hindi patawag ng eleksyon. Samantalang, nung panahon na yun, na nilabas nila yung order, mayroon na pong resolution na nagtatakda ng eleksyon kung sa tatlong controversial na districts, 6, 7, and 8. Meron na. So, kumbaga, hindi na sila extra mile para mag-imbestiga. Kundi, ako naniniwala at nais kong katulad ng lagi kong sinasabi, binibigyan ko ng babala ang iba pang mga MCO na maging mapagmatyag sa pagkakataon nito dahil naniniwala ako na tayo mas palaging na dahilan meron silang gustong gawin. Bakit nila kailangan i-take over ang board? At kung ano man yan, unti-unti ma-unfold yan sa mga darating ng mga araw. Ang hihiling ko lang sa mga NCO, maging mapagmatyag. Kaya nga po, bilang suporta doon sa motion for reconsideration na pinahiling ng mga members ng board, kami po na naniniwala sa cooperativism ay mag-file din ng petition sa NEA para i-reconsider yung kanilang decision.
Yun lang po. Magandang umaga sa lahat. Pinakamagandang sagot dyan, kapag hindi ka taga Palawan at ikaw ay nahalal, ikaw ay inilagay lang bilang board of director, ang decision making mo ay hindi pang Palawan. Alalahanan natin ang Palawan ay naiiba sa ibang mga probinsya o mga lugar. Number one, Palawan, iba yung geographical location natin. Number two, yung grassroots. Alam ba ng ilalagay mo doon kung ano nangyayari doon sa distrito na yan? Kunyari ako, District 1. Ano ba yung mga problema sa distrito ko na isinasabi sa akin ng mga tao doon sa distrito ko? Masasabi din ba yon ng tao na yan doon sa task force? Of course not, di ba? Ako, kilala doon sa barangay or sa distrito ko, kung ano man yung mga gusto nilang pagbabago doon, madali nilang masasabi sa akin at madali ko rin itong maihahayag doon sa Paleco, sa Palawan Election Cooperative. Isa pa, kaya ang General Assembly ang pinakamataas na tuntunan ng ating kooperatiba dahil sila ang ating pinagsisilbihan. Paano mo pagsisilbihan ng isang lugar na hindi ka naman doon nakatira? Asan ang malasakit mo doon? Yes, I believe may expertise sila. I believe magagaling sila. Pero sa management yun, general manager sila ng ibang kooperatiba at magagaling ang kanilang mga kooperatiba. Pero sila mismo doon sa kanilang mga lugar ay may mga board of directors din. Nagaling din kung saan sila ng lugar nandoon. Like Noreco. Noreco is a CPA registered cooperative. Ang kanyang mga chairperson at mga board of directors are all elected by the MCO doon sa lugar nila. Katulad din natin. So, anong aasahan mo sa isang hindi taga dito? I mean, yun yung natin yun yung ating organizational chart sa CDA na sinusunod naman ng ating NEA according to 10.31. Hindi ko alam kung may maidadagdag si Ferds at saka si Berate regarding this since sila ay mayroong cooperative mind. Boss ng mga umuupong direktor. Ang mga halal na direktor, ang boss niyan, tayong mga miyembro ng Paleco. Yung mga nilagay na mga tao dyan, sinong boss niyan? So, kaninong kapakanan na isusulong nila? Nakakasiguro ba tayo na yung kapakanan ng MCO, ang kanilang bibigyan ng pansin at pagpapahalaga? Hindi tayo nakasiguro. Baka nga hindi natin alam, ang boss niya, negosyante pa. Yun ang nakakatakot para sa akin. Gusto nilang magnegosyo sa pamamagitan ng distribution ng electricity, pero gusto nilang panghimasukan ang pribadong kooperatiba na hindi nila ginagalang ang otonomiya ng mga kooperatiba na ginagaranti ng ating mga batas. Yan po sa akin. Bilang isang MCO, sinusunod po natin, ina-exhaust natin lahat ng mga avenues muna nang hindi pa tayo pupunta sa korte. Kaya nga ang unang i-file is petition. Now, do we expect na kakatigan tayo ng NEA? To be practical, baka hindi. That's why, pagkatapos po ng denial ng ating petition, ang binumungkahin ko po sa mga MCO ay mag-file ng class action against NEA. At kung tinatanong po ninyo ay kung tayo ay mayroong legal advisor tungkol dito, marapat lang po na ikonsulta natin sa legal advisor dahil gusto natin may tama lahat ng mga proseso bawat takbang na gawin natin. Ang pinag-usapan po ng grupo namin ay within this week, kailangan may submitan namin sa NEA yung petition. Hindi naman po kailangan makalap yung majority or kahit na 5%, no, representing the quorum. Hindi naman po kailangan. Basta may mga MCO na naniniwala na ang kanilang karapatan ay nayurakan dahil sa ginawa ng NEA, sapat na yun.
In fact, katulad na sabi ko sa inyo kanina, nauna na nga yung aking petition or challenge doon sa naging action ng mayor. Now, in terms of number, nabanggit ko na, hindi walang target kung ilan. At meron nga po palang dalawang uri ng petition, meaning yung papapirma, meron yung online. Mahirap po banggitin yung yung reference grade, send na lang. Oo, yung URL yung URL na i-memorize. But anyway, meron po ongoing na at marami na nag-sign up. May nag-sign up. Merong English version at saka Tagalog version. At maliban pa doon, in the coming ilang araw na to, bago dumating siguro ang Friday, ay may mga mag-iikot or sa mga matataong lugar, magpapapirma po ng petition.